Nagsisimula ako sa trading, akala ko sobrang simple lang. Pag tumaas yung presyo, ay, huli na. Pag bumaba, bili ka agad. Parang sale lang sa mall eh. Pero guys, yun ko na-realize na yung market, hindi porke bumababa yung presyo ay mura na. So kung mapansin nyo yan, tinanong sabi niya dito sa nag-comment, sabi niya, if ako yan, buy pa ulit habang down. Minsan kasi bumababa yung presyo, hindi dahil marami nagbebenta. And most of the time, habang tuloy-tuloy yung pagbaba niya at yung selling pressure, pwede pa siya actually bumaba na mas malalim pa. Say for example, bumili ka ng gold at $3,400. Dahil akala mo bababa na. Dahil akala mo, ay, ang baba na nito. Eh, mas bumaba pa, naging 3,350. Sabi mo, o sige, dagdag pa ako ng buy. Eh, bumaba ulit, naging 3,300. Average down. Ayun, hanggang sa naubos yung capital mo, pero hindi pa rin natatapos yung pagbaba ng market. Kaya ito yung nagiging dahilan bakit ang dami naliliquidate. Kasi here in trading, hindi siya hinuhulaan kung hanggang saan yung pinakailalim. Ang inaantay mo dito, syempre, yung confirmation na tapos na, finish na yung pagbaba at meron ng mga signs na pwedeng bumabalik na nag-step in na yung mga buyers. Kasi you have to remember this. Trend is your friend until it bends. So, mas mataas yung probability talaga na kapag mas sumasabay ka sa direction ng market kaysa nilalabanan mo siya, mas maganda yung profitability mo eh. Kasi dapat, before you buy, you have to understand first na, bakit ako magbabuy dito? Meron na bang mga reversal confirmation? Or na touch niya na ba yung support? Hindi niya ba binrake yung support? Yung hourly support, 4-hour support, yung daily support, yung monthly support, hindi niya ba binrake yun? And tugma ba to sa trading plan ko? And always remember this, na hindi ka naman kikita just because bumili ka sa mababa. Dito sa trading, kikita ka kapag tama yung timing ng pagbili mo. Ito, sample na lang sa BTC I'm pretty sure during the time na bumabagsak si BTC, ang dami rin talaga ng mga nagbabay. Kasi they're thinking na, ay, bumabagsak yung presyo, buy tayo. Who would have thought na from $126,000 per BTC, ngayon ang presyo na lang ni BTC is roughly around 60,000. So, nangalahati ang presyo from the time na nag-all-time high si BTC. Who would have thought this, diba? Ito guys, signan nyo Nag-all-time high si BTC. Nag-all-time high siya at 126,000. Ayan inabot niya yan. So ngayon, during this period, we were thinking na possible, ang drop lang yan is hanggang dito lang sa support niya. Or possible hanggang dito lang. Pero kung mapapansin mo, binagsak niya dito. Binrake niya yung support dito. So for most traders, isipin nila na, ay magbabay ako dito at this price sa 109,000 kasi potentially pwedeng mag-bounce yan dito sa support kasi napakatibay na support yan Ayan Diba? Kung mapapansin nyo, ilang beses yan ni-respect ng market, diba? Yan, nagbabounce siya dito, nagbounce siya dito, nagbounce siya dito. Yan, nagbounce siya. Bounce. So, ni-respect ng market tong area na to. Ayan. We were thinking na possible umakit na. Kung nag-buy ka dito, yan, bumagsak. So, kung bumagsak yan dyan, naubusan ka na ng capital dyan, diba? Imaginein mo yun. So, another is, we were, most of the traders, they're thinking na, okay, bumagsak binrake nito, pero itong next na support na to, ito yung possible na area na pwede siyang bounce ulit, diba? Pwede siyang umakyat. Which is actually, nag-react yung market dyan sa area na yan, diba? Ito sa support natin na to. Nag-react siya, ayan, Nagkaroon ng reaction yung market. So, for how many days, nag-consolidate siya dito. We were thinking na, ay, pwede na tayo mag-buy dito sa support na to kasi pwede na itong umakyat. Pero hindi pa rin yun nangyari. Bumagsak pa ulit siya. Imagine mo, nagkaroon pa ng gap dito. Sobrang lakas ng selling pressure, diba? So, ngayon, we were thinking na, hindi meron pang support dito Itong support na to, dyan nag-bounce yung market. May potential na pwedeng finil niya lang tong gap na to or possible na ayan, binalikan niya lang yung mga areas dyan kung saan na nagkaroon ng mga gap. Pero ayan, nag-consolidate lang din siya dyan sa area na yan. And then binagsak niya na naman. And right now, we are currently at 60,000. And most people, they're trying to buy somewhere here sa mga support dito, diba? That is why it's very important na hindi lang tayo buy sa support. We always have to wait for confirmation. Kailangan talagang mag-bounce muna ng market bago tayo mag-buy. And when you say nag-bounce, kailangan makita mo na, okay, bumagsak siyang ganun, and meron siyang, alam mo yun, paakyat na ganun. Mayroon kang makikitang sign na umaakyat siya. So, hanggat wala ka nakikita na sign na umaakyat siya, pwedeng basagin niya ng basagin yung pababa. So, yun yung nagiging challenge natin ngayon na hindi tayo pwedeng buy ng buy. Kailangan nag-aantay tayo ng mga confirmation na meron na talagang mga reversal. Kasi ang mangyari, mauubusan ka lang ng capital kapag buy ka ng buy. So, right now ba, meron bang potential na possible si BTC umakyat? Actually, itong nakaraan, kahapon sinilip ko si BTC kasi meron din ako mga investment kay BTC. Nandito tayo ngayon sa may monthly time frame. Ayan. Kung mapapansin nyo sa monthly time frame yan guys Ngayon yung presyo is nasa 60,000, diba? Ngayon meron tayong support dyan guys. Ayan, ilang beses nag-bounce yung market dyan. Nag-bounce siya dito,
Nag-bounce siya dito, nag-bounce siya dito. So, yung market, this is crucial area, guys. Ayan. So, ngayon, itong market, nandito siya sa presyo na to. And possible, yung market dito magko-consolidate yan dito bago bumagsak or umakyat. So, ngayon, potentially, pwede kayong mag-buy dito. Pero, kailangan natin mag-antay ng confirmation bago tayo mag-buy. Kasi hindi natin man sabi kung talagang ibabagsak pa rin ang market to eh. Kasi kung mapapansin nyo, dito sa area na to, ayan. Nandito siya sa oversold zone. Ayan, nandito siya sa area na to. Itong oversold zone, pwedeng ma-exhaust na yung mga sellers dito and potentially pwede siyang umakyat. Pero, hindi natin pwede sabihin na dahil nandito siya sa oversold zone, aakyat na siya. We have to wait pa rin. Kasi possible na hindi pa fully exhausted lahat ng mga sellers dyan and possible magtuloy-tuloy pa rin ito pabagsak. Kasi may isa pang support dito sa area na to. Pero sobrang baba na nito, guys. This is nasa mga around, ano na to, guys? Mga 50,000. 47 to 50,000 tong area na to kung dito babagsak pa siya dyan. So, ngayon, we have to wait na magkaroon yan somehow ng bounce dyan. Ayan, umakit mo na siya ng onti dyan. Magkaroon ng confirmation dito na may nag-step in na yung mga buyers. Tsaka pa lang tayo magbabay. So, sa kahit anong asset yan, BTC, gold, USD, JPY, mag-forex kayo or mag-crude oil kayo, you always have to wait for confirmation. So, yun lang guys. I hope meron kayo nakuhang learnings today. And ayan, happy trading guys. And good luck sa mga trades nyo later sa NFP.